Kawikaan, chapter 4, verse 1. Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Sa inyo ang unawa kung laging dinggin siya. Thank you, Edit. At sa 2, pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan, huwag mong isantabi. Sa 3, nung ako ay bata pa, nasa kupkup pa ni ama, batang-bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. 5, 4, itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kong manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Sa 5, salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Sa 6, huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. At sa 7, unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Ang Diyos, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. At ito yung pag-aaralan natin, ito po yung pinamamagatan po natin, paki-plus na po yung title. Strategy for effective living. Ano ibig sabihin ito sa saling Tagalog? Strategiya, ito yung mahusay na pamamaraan para sa mabisang pamumuhay. Okay? So, ang tema natin ng buong buwan ay about lifestyle. Ito po ay pamumuhay. So, napag-aralan natin sa unang linggo, pangalawa, tatlo, kung paano tayo mamuhay. Nung wala pa tayo kay Kristo Jesus, ay namuhay tayo sa sanlibutan ito. Talagang tinotolerate natin ang layaw ng mundo. Subalit nung na kay Kristo Jesus na po tayo, binigyan po tayo ng bagong buhay, bagong pasimula at bagong pag-asa. So mula kay Kristo Jesus, binigay niya lahat sa atin. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kaligtasan para sa atin, ang bagong pasimula, ang bagong pag-asa para tayo ay mabuhay, magpakailanman na kasama niya. So, ano na ngayon ang pamumuhay ng Kristiyano? Binigay na ng Diyos ang mga biyaya. Kaya anong sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso, chapter 5, verse 15, sabi niya, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pamumuhay. Mamuhay kayo katulad ng mga matatalino o tulad ng mga marurunong at di tulad ng mga mangmang. So, di ba? Challenge sa atin yon. Sinabi ni Apostol Pablo na dapat sa buhay ng isang Kristiyano ay mamuhay tayo na punong-puno ng karunungan. Hindi mamuhay ng kamangmangan. Di ba? Kasi dahil anong sabi ng aklat ng unang Korinto, chapter 3, verse 19, ang sabi rito, sapagkat ang karunungan ng mundong ito ay kamangmangan sa palingin ng Diyos. Amen? So ang tunay na karunungan, saan nagsimula? Sa mundo o sa Diyos? Tunay ang binanggit ko. Kasi maraming karunungan ang tao pero hindi tunay. Diba? Nag-aral ka, edukado ka. Ang taas ng pinag-aralan mo. Nag-aral ka pa sa ibang bansa. Ginamit mo yung kaalaman mo, katalinuhan mo. Pero at the end, ikaw ay magnanakaw, corrupt sa lipunan. Diba? Dahil lack of wisdom. Diba? O hindi ko sinasabi na hindi masama ang nagkaroon ng kaalaman sa sanlibutan ito. Kaya iba ang kaalaman sa karunungan. Ang kaalaman ay nakukuha sa pag-aaral, sa edukasyon, sa mga training, mga seminars. Pero iba ang karunungan na mula sa ating Diyos. Okay? So pasok po tayo sa introduction. So one of the greatest responsibilities of parents is to encourage their children to be wise. Diba? Ang sabi pa rito, na isa sa pinakadakila o malaking responsibilidad
ng mga magulang ay hikayatin ang ating mga anak to be wise. Ano ba yung wise? Matalino, marunong. Yun yung wise. Yun pala ang dapat ipapamana natin sa ating mga anak, katulad ng mga bata kanina. So hindi na mawala sa buhay nila. Yung mga memory verse na yun, nakatatak na po yun. So ganun din tayo mga Kristiyano. Tinataka na tayo ng ating Panginoon ng mga anak niya. Na hindi dapat mawala sa atin yung pagiging mananampalataya. Kaya isa pala itong pinakamalaking responsibilidad ng magulang na i-encourage natin yung ating mga anak to be wise. Kaya maging matalino, marunong ang ating mga anak higit pa sa lahat ng bagay. Kasi kung ikaw ay may karunungan, ito po ay napakahalaga sa lahat ng bagay. Okay, next paragraph. Here, kaya dito Solomon recounts how his father David urged him to seek wisdom from a young age. Ibig sabihin, nung nasa murang gulang pa si Solomon. Sino si Solomon? Anak nino? Ni Haring David. So talagang mula pa sa murang edad ni Solomon talagang hinikayat na siya ng kanyang ama na si David na magkaroon ng karunungan. Okay? Siya matatagpuan yan sa aklat ng Kings, pero mahaba na pa kung babasahin natin. Basahin nyo lang sa inyong bahay. Okay, next. So this encouragement likely influenced Solomon to ask God for understanding heart above everything else. Ibig sabihin, yung pagkikayat ng kanyang ama na si David, ito yung nag-influensya kay Solomon para hingin sa Diyos yung pagkaunawa. Ito po yung karunungan. So nakatatak na kay Solomon mula sa kanyang murang edad na talagang hindi mawala na ini-influensya ng kanyang ama na magkaroon siya ng karunungan. Ito ay dapat hingin sa Diyos. Okay? So, napakahalaga. So, lahat na nabasa yung verse kanina, yung pinaka-foundation text po natin, it's all about lifestyle na dapat magkaroon tayo ng karunungan. So, napakahalaga ang karunungan sa ating mga buhay. Kaya, nung naging born-again Christian na tayo, wala na tayo sa gawa ng sanlibutan na punong-puno ng karahasan, mga discrimination, di ba? Punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kadiliman ang mundong ito. Pero ito ang buhay noon nung wala patay kay Kristo. Kumbaga sa isang kriminal na hinahanap ng batas, tayo ay public enemy number 1. Di ba? Tayo ay kinaputan ng Diyos nung wala pa tayo sa Kanya. Kaya nung nasa Kanya na tayo, talagang binigay niya ng Panginoon ng ating Diyos Ama ang Kanyang bugtong na anak para tayo ay matubos mula sa kasalanan na manumbalik ang relasyon na nasira. Kasi hindi pwedeng pagsamahin ang relasyon ng Diyos sa tao kung ang Diyos ay banal at makasalanan ay hindi pwedeng pagsamahin. Kaya sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak, siya ay ginawang tulay para magkaroon ng reconciliation. Yung relasyon na nasira ay nanumbalik. Amen po ba? Kaya nung nanumbalik na, nasa kamay na tayo ng ating Diyos, binigay na niya lahat. Ang Kanyang pag-ibig, ang kaligtasan natin sa pamagitan ng Kanyang bugtong ng anak para dapat mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. So namumuhay ba tayo sa kalooban ng Diyos? Parang kukunti lang nag-amin. Baka inaantok pa kayo dahil binaha kayo. Nasa kalooban na po ba tayo ng Panginoon? Oh, yan. Dapat yung malakas, dapat may price. So, dapat nasa kalooban na po tayo ng Panginoon. Wala na tayo sa dati nating buhay na makasalanan. Kaya, dapat tayo ay magsaya, di ba? Kasi, merong Kristo sa buhay po natin. Kaya yung sinasabi, walang mahirap na problema sa isang taong may tunay na Diyos. Diba? Walang mahirap na problema sa isang taong merong karunungan. Amen. So, napakahalaga po yun. So, ngayon, pag-aaralan po natin
yung strategy for effective living. Ito yung mahusay na pamamaraan para sa mabisang pamumuhay. Number one, it begins with God's wisdom. So isa sa pinaka-estratehiya para mamuhay tayo isang mabisang pamumuhay, ito ay nagsimula sa God's wisdom, yung karunungan ng Diyos. Diba? Dahil anong sabi na aklat ng Proverbs, chapter 4, verse 5 hanggang 7, paki-plus na lang sa Saling Tagalog. Kawikaan 4, 5 hanggang 7. Itinuro, okay, salita ako'y huwag mong lilimutin. Okay, tamo, huwag natin kalimutan ang kanyang banal na salita o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan sikaping makamtan. Di ba? Karunungan, laging karunungan. Di ba? O sa 6, huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Okay, tamo. So ang kanyang banal na salita, huwag nating pabayaan. Dahil sa kanyang banal na salita, tayo'y patuloy na iniingatan ng Diyos. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Di ba? Napakaganda, ano? So, unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. O kita mo, una sa lahat, pagtuklasin ang karunungan, i-discover, tuklasin po natin. Dahil andoon pa yung pilitin mo, mata mo, kahit gaano kamahal. Okay? Matindi, ano? Talagang pilitin nating mata mo kahit gaano man kamahal, kahit gaano man kahirap ang buhay. Pero kung may karunungan ka, walang imposible sa Diyos. Siya ang siyang nagbigay ng tunay na karunungan. Kaya nga sa aklat ng Proverbs, chapter 9, verse 10, diba, yung sinasabi na, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot natin sa Diyos, ito ay pasimula ng karunungan. O, bakit tayo natakot? Bakit tayo matatakot sa Diyos? Dahil ang taong may karunungan ay dapat magkakaroon ng takot sa Diyos. Takot tayo sa Diyos dahil dapat nirerespeto natin ang Diyos. Nag-o-obey tayo sa Diyos. Kaya natatakot tayo na huwag gumawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung nais niya, na yung kanyang karunungan na nagmula sa Diyos ay dapat nating makamtan. Okay? So, pasok po tayo sa A. If you want wisdom, kung nais natin magkaroon ng karunungan, you must decide to pursue it. Ibig sabihin, magdesisyon tayo na ipustro po ito. It requires determination. Ito ay nangailangan ng determinasyon to continue the search. Ibig sabihin, patuloy nating hanapin, no matter how challenging the journey may become. Diba? So pag nanais tayo na magkaroon ng karunungan, ay patuloy nating hanapin kahit gaano kahirap yung lakbayin, makamtan lang natin. Diba? Parang minamahal lang yun. Diba? Kahit gaano kalayo siya, saan mang lupalop siya, hinahanap natin, pinupunta natin, kahit gaano kahirap yung daan, dahil mahal mo siya. So how much ang karunungan? Na kahit sa anong bagay, dapat hanapin natin na magkaroon tayo ng karunungan. May presyo man ito, wala, hanapin po natin dahil ito ay para sa ating kapakanan o kabutihan. Dahil ang wisdom, hindi po ito nabibili sa Mercury, sa SM, kundi ito po ay galing sa Diyos. Kasi yung sinasabi ng iba, yung karunungan na sa sanlibutan, ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Dahil ang tunay na karunungan ay nagsimula sa ating Panginoon. Kaya ipupus po natin, kung tayo mga manggagawa ng good news, mga deacons, mga elders, maging ang members, at maging ang buong kongregasyon ng good news, dapat naisin natin na magkaroon ng karunungan. Diba? Kaya sinasabi ko, iba ang kaalaman sa karunungan. Kung punong-puno ka ng kaalaman sa mundong ito, hanggang kaalaman lang yon. Pero yung hinahanap, yung nais ng Diyos na wisdom mula sa Kanya, ito ay mahirap hanapin. Wala sa mundong ito. Kundi sa Kanya lamang. Okay, pasok po tayo sa B. So, respecting and appreciating who God is,
with reverence and awe for the Almighty is the foundation of knowledge and wisdom. So ibig sabihin, ina-appreciate po natin ang Panginoon, nire-respeto po natin siya bilang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na every time na gumagawa tayo ng kasalanan, lagi natin tinitingnan na dapat takot tayo sa Diyos, di ba? Dahil siya yung tunay na nagbigay sa atin, lumikha sa atin. Walang ibang lumikha sa atin kundi ang ating Diyos. Hawak ng Diyos ang ating mga buhay. Kontrolado ng Diyos ang ating mga buhay dahil siya lamang ang may akda. Kaya yung respect natin sa Panginoon ay hindi dapat mawala. Kaya hindi tayo dapat gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban. Dahil yung kaalaman natin sa Biblia, yung salita ng Diyos at karunungan mula sa Diyos, ito ay pinakapundasyon ng ating buhay kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. Amen po ba? Parang ang lungkot nyo. Baka hindi pa nag-almusal yung iba, hindi pa nagkakape. Ha? Kaya napakalaga nga itong lifestyle. Ito ay huling linggo, di ba, noong mga nakaraang linggo, tinuro sa atin ng senior pastor kung paano tayo mamuhay. Hanggang ngayon, yung mga strategy kung paano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano, yung mabisang pamumuhay. Kasi sina-challenge tayo ni Apostol Pablo. Anong sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso? Sabi niya, dapat ang marunong na tao ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? So, ibig sabihin, kung ikaw ay magdesisyon sa buhay, Lord, kalooban ko ba na itong babaeng ito na mapapangasawa ko? Kalooban po ba, Lord, na dito sa bayan ng San Mateo kami tumira at dito kami naging manggagawa kami dito sa Good News? Ayun. Lord, kalooban mo ba na sa aking pagiging mananampalataya ay makita sa akin ang tunay na pamumuhay kung paano ko ginagampanan ang tuntunin ng Panginoong Hesus. So, nakakalungkot lang, katulad nung sinabi nung isang pastor. So, inimbita niya ang kanyang kaibigan na hindi pa mananampalataya. So, hindi siya tumitigil. Regular niyang sinasabihan, iniimbita, lalo pagka linggo na, o pare, baka pwede kang sumama sa aming church para sa Sunday worship service. Tapos every time na may Bible study, iniimbitahan din niya. Pero nabigo siya kasi hindi talaga sumama sa kanya pagpunta sa church, baging sa Bible study. Kaya kinimpronta na niya, diniretso na siya. Pare, bakit ayaw mo ba sa Diyos? May problema ka ba kay Jesus? Ngayon, anong sabi ng kanyang kaibigan? Siya, pare, wala akong problema kay Jesus. Ang problema ko, yung kapatid ko na sa inyo na nag-church ay napakasama ng ugali. Diba? Masungit, makasarili, walang ginawa sa buhay, pasanin ng mga magulang ko. Tapos, ang kapal ng Biblia na binabasa niya, kung anong kapal ng Biblia na binabasa niya, ganun kakapal ang mukha niya. So, nalungkot bigla yung pastor. Ganun ba? Pambihira. Doon yan na pagtanto, hindi lahat na nag-church ay mga banal. Di ba? At hindi yung mga nakakulong sa bilangguan ay mga makasalanan. So kahit na sa loob ng iglesia, hindi lahat ay mga banal. Bakit? Katulad nung sinabi, nung kaibigan ng pastor, nalungkot siya. Nagkaroon siya ng broken hearted, na meron pala siyang isang miyembro ng kanilang iglesia ay hindi namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So maraming ganon, di ba? Marami pa rin mga Kristiyano na mayayabang, di ba? Talagang ma-fried, di ba? Kasi maraming tao na pag nasa kanila na yung katanyagan, kayamanan, katalinuhan, pero hanggang sa mundong ito lang ito. Pero ginagawa nilang basihan para sila ay magiging tanyag, kilalanin, magiging mayabang sila.
So ayaw ng Panginoon noon. Di ba? Sinabi na kanina, dun sa aklat ng unang Korinto, chapter 3, verse 19, na ang karunungan ng mundong ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Di ba? Kasi ang tunay na karunungan ay nagsimula sa Kanya. Siya ang pinaka-foundation ng knowledge and wisdom. Kaya tayo naging Kristiyano, dapat makita sa ating mga pamumuhay. Tayo ay pinaka-role model ng ating komunidad. Na kahit hindi mo sabihin na ikaw ay born-again Christian, dapat makita sa ating pamumuhay, inwards and outwards. Diba? Kung ang buhay natin noon ay punong-puno ng mga kasalanan, na binago tayo ng Diyos, nakita sa atin ang tunay na pagbabago. Dahil true wisdom from God, ito ay nagpapabago sa ating mga buhay, sa ating mga pag-uugali, sa mga asal po natin. Ha? Kasi maraming tao na punong-puno ng pride. Dahil sa kanilang katayuan sa buhay. Ba? Punong-puno ng diskriminasyon ang mundong ito. Pag ikaw ay mayaman, tinitingala ka, nire-respeto ka. Pag ikaw ay isang mahirap, kawawa ka, andoon ka sa kangkungan. Ba? So, ganun ang mundong ito. So, ganun din tayo nung araw. Di po ba? Punong-puno tayo ng kasalanan, namuhay tayo sa kadiliman, walang liwanag ating buhay. Tinutolerate natin ang layaw ng mundo. Namuhay tayo, dikta, tita ng laman. Wala tayong sinasanto kung anong nais natin, ginagawa natin. Kaya kinapuutan ng Diyos ang dati nating pamumuhay. Pero nung nasa kamay na tayo ng Diyos, itinuring tayong mga anak niya, inadapt na niya tayo, at dapat makita sa ating mga pamumuhay ang tunay na mananampalataya. Palakpakan po natin, Panginoon. So ano pa ang challenge ni Apostol Pablo sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano? Na dapat ang marunong na tao, pakinggan nyo, dapat mahalaga sa kanya ang bawat pagkakataon. Ibig sabihin, wala siyang sinasayang na oras. Pero ang dami pa rin Kristiyano na ang daming sinasayang na oras. Mga bagay na kinatatamaran. Ano pa? Yung naubos yung oras sa katsitsismis. Nagmamarites. Di ba? Mula umaga hanggang gabi. Saka na lang na, alam niya, madilim na pala. Pauwi na si Mister, dapat makapagluto na ako. O, daming nasasayang na oras. Di ba? May mga bagay na gusto natin gawin, pero ipinagbubukas pa natin. Tinatatamalan natin, matulog muna ako, mas magandang panahon, umuulan. Diba? So, yun yung basura sa harapan ng Diyos. Dahil ang taong puspos ng karunungan, walang sinasayang na panahon. Kaya ang sabi pa ni Apostol Pablo, dapat mamuhay kayo, pahalagahan nyo ang yung buhay. Diba? Hindi yung buhay na kung ano-ano na lang na iniisip natin. Kundi dapat na ayon tayo kung ano ang kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya ang nais ni Apostol Pablo para sa ating mananampalataya ay dapat mamuhay tayo na may kabanalan. Ano pa? Mamuhay tayo na may pag-ibig. Mamuhay po tayo na dapat ariin po natin yung na magkaroon ng may kapayapaan ang ating buhay, ang ating kapwa. Tayo ay maibigin sa kapayapaan. Yun ang nais ng Panginoon. Kung magkaroon man tayo ng decision sa buhay, lagi po nating sa Panginoon nilalapit. Lord, kalooban mo ba ito? Kaya ang isang Kristiyano na punong-puno ng karunungan ay marunong sa pera. Diba ba? Marami pa rin Kristiyano na maraming Kristiyano na talagang madami pa nababaon sa utang. Paano? Pag kumita ng halimbawa 30,000 isa-isang buwan, gumastos ng 40,000. O di, negative 10. O di ba? Dahil naubos lang doon sa puro gastos, dahil sa puro luho. Kaya yung karamihan, yung kasabihan, pag na-promote ka, di tataas ang sweldo mo. Tataas din ang gastusin mo. O, di ba? Pero nabuhay ka sa mababa na sweldo. Nung tumaas ang salary mo, tumaas din yung expenses mo. Kasi
nakikita mo na, meron pang source para bilhin ko ito. Di ba? Kasi ang tao, hindi na kontento sa anumang bagay. Pag may pera, bili ng bili kung anong luho. Hindi alam, nang tinutotal niya, ay sobra pala yung gastusin kaysa kinikita. Di nababaon sa utang. Pagka nabayaran na, utang uli. Paano kung magkakaroon pa ng emergency? Lalo kang nababaon sa utang. So, hindi dapat ganun ang buhay ng isang Kristiyano. Dapat ipabalansi lang po natin. Hindi yung masyado tayong sakim sa mga bagay para magkaroon tayo. Huwag nating tularan yung iba na may kapasidad. Kung maganda ang pananamit ng mga baby girls, mga mingming, huwag nating tularan kung ano lang yung kapasidad na meron po tayo. Amen? Huwag tayong maging social climber. Yung gusto nating maabot pero hindi naman natin kayang abutin. Amen po ba? Nakarelate po ba ang iba? So yun ang nais ng ating ni Apostol Pablo. Ano pa? Hindi lang marunong sa pera. Dapat marunong tayo sa negosyo. Pag pumasok tayo sa isang negosyo, dapat ang pinaka-goal po natin ay palaguin. Hindi yung pagka maraming kinikita, kuha ng kuha, bili kong bili para sa personal, para sa luho. Ay wala talaga. Hindi talaga asenso yung negosyo mo. At marunong tayo sa lahat ng bagay. Yun ang pinaka-challenge natin ng mga Kristiyano. Na dapat makita sa ating pamumuhay na angat tayo sa iba. Nakikita yung tunay na pumuhay ng Kristiyano. Hindi yung parang katulad lamang tayo sa mga mangmang. Diba? Dahil ang sabi ng ni Apostol Pablo na mamuhay kayo katulad ng mga marurunong, hindi tulad ng mga mangmang. Ba? Bakit? Kaya sinasabi na samantalahin nyo ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti sa inyong kapwa. Bakit? Dahil punong-puno ng kasalanan ang mundo ngayon. Punong-puno ng kasamaan ang mundo ngayon. Ha? Kaya magbago na tayo ng isip. Ha? Yung kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yun ang kanyang nais na pamumuhay sa atin. Dapat dahil mananampalataya na tayo, ibinukod na tayo sa sanlibutan. Hindi na po ito ang tunay na citizenship natin ang mundong ito na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kadiliman. Hindi natin nakikita ang tunay na kaliwanagan. Kaya pag nakay Kristo na po tayo, ipamuhay natin na magkaroon ng kaliwanagan ang mga buhay natin. Makita sa ating mga buhay na tunay na nagbabago ang ating buhay dahil sa karunungan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Okay, pasok po siya sa C. So seeking wisdom, ito yung paghahanap mo, is not a one-time event but a daily process of choosing between two paths. Ibig sabihin yung paghahanap natin karunungan, ito lang hindi yung one time lang, parang dumaan lang. Hindi. A daily process po ito. Talagang minumuld po tayo na magkaroon ng karunungan. Diba? Katulad ni Solomon, na talaga in-encourage siya ni Haring David. Dahil anong sabi ng Panginoon? Anong gusto mo, Solomon? Kayamanan, katanyagan, mahabang buhay, o karunungan? So, anong pinili ni Solomon? Karunungan. Kasi na-impluensyahan siya ng kanyang ama nung nung bata pa siya. Hanggang kinalakihan niya, laging na-impluensyahan siya, na itanim sa puso at isip niya na ang mahalaga pala ay karunungan. Natuwa ang ating Panginoon. Maganda yung pinili mo, Solomon. Kasi ni kanino mang hari sa bansang Israel, simula noon, ngayon ay wala pa nakatulad na pinili mo. Hanggang sa darating pa na panahon, ikaw lang magkaroon ng ganitong karunungan. Diba? Kaya inaano ni Solomon sa Diyos na kailangan ko ang karunungan, Panginoon, dahil hindi biro na pangisawaan ko ang bayan ng Israel o bansang Israel kung wala akong karunungan. Diba? Pero binigay ba ng Diyos yung kayamanan, katanyagan,
Binigay ba bukod sa karunungan na hiningi ni Solomon? Yes. Oh, binigay rin ng Diyos. At sinabi rin ng Panginoon kay Solomon, mismo yung mahabang buhay mo, ibibigay ko sa iyo pagpatuloy mong sinusunod yung mga tuntunin ko. Okay ba? So, ganun. Maganda yon. Hindi lang maikling buhay, kundi mahabang buhay. Isipin mo kung ikaw isang hari na sa iyo na lahat, walang makakadaig sa iyo, walang makakalupig sa iyo dahil puspos ka ng karunungan mula sa Diyos. Kaya seeking wisdom dito mo madidistinguish yung dalawang landas. Landas ng wicked. Ito yung mga kamangmangan, di ba? Ito mga hangal yung wicked. And the path of the righteous, ito yung landas ng matuwid. Ayan na yung mga, verse na yan, nakapaloob yan. So, ibig sabihin, pag nahanap mo yung karunungan na galing sa Diyos, doon mo madidiscern, di ba? Yung kung ano yung tama at mali, di ba? Kung may karunungan ka, ano ang pipiliin mo? Tama o mali? Ba't hindi ka nakakasagot? Posible man kung mali. Kung may karunungan ka, lagi na sa tama ka. Laging sa wasto ka, sa angkop, sa matuwid na landas. Hindi sa liko na landas, dahil ito po yung landas ng mga hangal. Ha? Kaya yung pagkatakot sa Diyos, ang taong may karunungan ay may pagkatakot sa Diyos. Pero ang mga taong hangal ay walang pagkatakot sa Diyos. Kung ano lang naiisipan nila, sige lang, wala silang pakialam sa Word of God, wala silang pakialam sa mga katuruan. Kaya napakalaga na nag-aaral po tayo. Andito tayo tuwing linggo. Kung wala namang mga emergency o mga mahalagang sadya tayo sa labas, mag-charge po tayo, magsimba po tayo. Hindi po kinakaupo lang tayo, may nagagawa po tayo siyempre dahil sa pakikinig ng kanyang banal na salita. So patuloy nating ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Because the more we love God, the more we acquire the wisdom from God. Amen? Malakas na plak para sa Panginoon. So number 2, sa strategy for effective living. Number 2, it requires moral and practical application. Ibig sabihin, ito ay nangangailangan ng isang moral at practical application. Ano yung moral? Ha? Hindi, siyempre, pag moral, hindi immoral. Ito yung katuruan, ito yung pamantayan sa isang matuwid na pamumuhay. Na doon dapat matuwid, mismo ang yung pag-uugali, dapat moral. Ha? Hindi immoral. Ano naman yung practical application? Pag moral ang iyong pamumuhay, dapat ipapamuhay mo ng practical. Katulad nung si David, di ba? Pinamuhay niya, mismo in-encourage niya si Solomon na ganito ang maging buhay mo, i-apply mo sa buhay mo. Dahil anong sabi na aklat ng Kawikaan chapter 4, verse 1 hanggang 4 sa Saling Tagalog? Okay, paki-plus na lang para maunawa natin. Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. O, kita mo, pakinggan ninyo, mga anak, ang turo ng ating mga magulang, ama, sa inyo ay unawa kung laging diringgin siya. Okay. 2, pagkatiyak na mabuti itong aking sinasabi kasi walang magulang na nagtuturo sa isang anak ng mali. Diba? Kaya kung wala tayong kayamanan sa mundong ito, yung tangi pinamana natin sa ating mga anak ay magkaroon silang moral na pamumuhay. Ha? Na magkaroon sila, maipamana natin yung karunungan mula sa Diyos. Maipamana mo man ang marami mong ari-arian, pero salbahe pala yung anak mo. Hindi lang yung anak mo, pati yung malugang mo. Di ba? Kasi walang nagsasabi kung ano ang tama. Kaya sa ating mga magulang mahalaga po yun. Habang maliit pang ating mga anak, i-encourage natin, ipangaral, ipamana natin yung moral na pamumuhay at isabuhay sa kanila ang tunay na karunungan mula sa Diyos. Kaya maganda yun, yung sa mga bata, nagkaroon ng memory verse. At ganun din may apply din sa buhay ng mga matatanda. Mamaya, baka yung mga maliliit lang ang magaling sa memory verse. Pagdating sa mga adult, walang isang verse na namimemorya. Kaya
next time siguro, ano ko sa pulpit ang program, hindi lang bata, pati matatanda, mag-memory verse. Ha? Hindi lang isang verse, at least 2 verses. Tapos, i-memory verse mo ng English, i-convert mo sa Tagalog. Ha? Pag perfect, merong prize. Okay ba yun? O baka naman sa akin lang ang okay. Ha? Baka hindi katiga ng Board of Council. Baka bigla akong mapababa rito. Diba? Hindi lang dapat sa bata natin nakikita. Ang galing nila mag-memory verse. Maganda yun. Pundasyon na ng buhay nila. Hindi na yun mawawala. Parang tayo kung sa Okay, salamat. So pagkatiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan, okay. Okay, pasok po tayo sa A, sa number 2. Wisdom can be passed on from parents to children, from generation to generation. Ibig sabihin, yung karunungan kung nagsimula sa ating mga bagulang, pwede po nating ipasa, ipamana sa ating mga anak, maging sa henerasyon ngayon, hanggang sa marami pang salinlahi. Hindi po ito mawawala. Amen? Hindi yung ikaw lang ang may wisdom. Pagdating sa anak, hindi mo itinuro kung ano ang tamang pamumuhay. Ay, mali yun. Bilang magulang, lagi kang nagtuturo kung anong mabuti para sa iyong mga anak. Yung turo, yung aral na hindi mawawala sa kanila hanggang sila ay lumaki, nag-asawa na, nagkaanak, nagkaapo na. Hanggang sa marami pang saling lahi. So, hindi dapat nawala. Kaya, ultimately, all wisdom comes from God. So, malinaw, yung wisdom hindi galing sa sanlibutan ito, kundi galing sa ating Panginoon. So, parents can only urge their children to turn to Him. Kaya,
hindi natin ibabaliwala yung mga katuruan natin para sa ating mga anak. Kaya sinabi ko nga kanina, wala man tayong material na pag-aari na ipamana sa ating mga anak, pero yung magandang asal, di ba? Mga moral na pamumuhay at karunungan ay ito po ang pinakamagandang pinili ng isang may karunungan. Kaya yung pinakamahalagang pagpili, ito yung pagpili natin ng karunungan mula sa Diyos. Pasok po tayo sabi. So trusting in God and His Word, allowing it to speak to us personally. Ibig sabihin yung pagtitiwala natin sa Diyos at sa Kanyang salita, ito ay umaalaw sa atin na speak, sinasabi natin personally, and being willing to obey His moral application. Diba? So habang nagtitiwala tayo sa Diyos, the more na makukuha natin ang karunungan mula sa Kanya na nagpapabago palalo sa ating mga buhay. Diba? Napakaganda tingnan na ang taga-good news, nakikita ng kanyang mga kapitbahay, kaibigan, katrabaho, kaklase, na maganda ang pamumuhay. Diba? Dahil puspos ito ng banal na espiritu na kanyang ipamuhay ay talaga nasa moral na pamumuhay. Walang immoral. Nakikita ng mga tao yung magandang ehemplo ng isang Kristiyano sa pamagitan ng pamumuhay. Napakahalaga ang pamumuhay na wala tayong mga tinatapakang tao, kundi yung pamumuhay natin na naayon, na-align kung ano ang kalooban ng Lord sa ating mga buhay. Diba? Kaya kung mag-decision tayo, lagi nating nilalapit sa Diyos para tayo isang bata na laging humihingi ng gatas ng ina. Lagi tayong nakadepende. Na Lord, kalooban ko ba ito na makapag-abroad para rin sa aming pamilya kasi lumalaki na yung mga anak namin. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na po yung gastusin. At kalooban mo ba, Lord, yung bansa na yun na aking pupuntahan ay talagang andoon ako ma-assign, ma-destino? Yung ganun, lagi nating hinahanap natin ang kalooban ng Panginoon. Lagi siyang una sa lahat ng mga plano natin sa buhay. Kaya yung patuloy nating pagtitiwala natin sa Diyos, doon natin makakamtan yung tunay na karunungan mula sa Diyos na ina-apply natin sa ating mga buhay. Kasi moral application is knowing what is right and wrong and acting accordingly. So pag nasa moral na pamumuhay ka, ina-apply natin sa ating pamumuhay, doon natin makikita kung ano ang tama at mali. At ito yung ina-actingan natin, ina-actionan natin. Kasi kung anong tama, doon po tayo. Kung anong ang mali, hindi po dapat tayo. Lumihis tayo kung ano ang mali. Dapat doon tayo magpapatuloy sa tama. Okay? Sa C. So God's Word can function as a loving and compassionate parent to us. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, ito nagpa-function katulad ng isang mapagmahal, mahabagin na magulang sa atin. Diba? Tinuturing siyang isang magulang na nagpapa-encourage, nagbibigay ng pag-ibig, ng habag. Kaya, pagdating sa salita ng Diyos, siksik na ito, wala ng kulang. Diba? Lahat na ang kaalaman, lahat ng mga palatuntunan nanggagaling dito sa Word of God na dapat ipamuhay natin ng tama. So we can learn from the Scriptures and create a legacy of wisdom as we teach our own children. Diba? Through Scriptures, yun sa pag-aaral natin ng kanyang banal na salita, sa pakikinig po natin, katulad na every Sunday worship service, nakikinig po kayo. Ito yung magkakaroon tayo ng legacy of wisdom para maituro natin sa ating mga anak, ipamana natin sa ating mga anak. Hindi kung kailan malaki na yung anak natin, saka pa natin, saka tayo nagtuturo ng wisdom. Pero sinusuwag na tayo. Diba? Pag malaki na ang anak, pag inuutusan mo, wait lang. Diba? Yun pala, puro gadget. Diba? Kaya nga, hindi dapat natin sayangin ang pagkakataon na gumawa ng mabuti
Sabi ni Apostol Pablo, samantalahin natin ang bawat oras. Hindi yung nasasayang lang yung panahon natin sa social media. Diba? Nagpo-post tayo, inaaway natin yung mga kaibigan, maging ang kapatiran natin sa iglesia. Diba? Naubos na yung panahon natin. Maghapon lang tayo sa gadget natin. Wala tayong nagawa. Natatawa si Sister Mary. Diba? Masakit ang katotohanan. Dahil yon ang sinasabi ng Biblia. Diba? Kaya huwag nating sayangin ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti, lalo na sa ating kapwa. Diba? Maraming binaha nung nakaraang araw. Diba? Dahil sa habak at dala ng bagyong Karina na hinatak. Pero ano ang naging role ng good news? Sa lahat ng mga binaha, ay nagkaroon ng kunting ayuda ang church natin. So ganun na ang mga Kristiyano. Ganun din ang pamunuan natin. Ganun ang iglesia natin. Na kung mayroong nangailangan sa mga kapatiran natin, lalo na sa mga nasalanta, sa mga kalamidad, mayroong ayuda ang iglesia po natin. Hindi natin pabayan. Yun yung tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Hindi lang tayo nagmamahal para sa ating mga sarili. Kung tunay tayo nagmamahal sa Diyos, dapat nagmamanifest sa bawat mananampalataya yung ating ginagawa para sa ating kapwa. Maganda nga ang buhay mo. Nung malawakang baha, walang problema sa'yo. Kung nasa condominium ka, nasa 3rd floor, 4th floor, ay walang baha. Diba? Nasa mataas na lugar ka, walang baha. Paano naman yung mga binaha? Diba? So, andoon yung pagmamalasakit po natin bilang mga kapatiran. Kasi sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Diba? Hindi lang ikaw ang napalaya, di ba? Walang pinili ang ating Panginoong Hesus, kundi ang lahat na nagkasala, tinubos niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya binigay na lahat ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Yung kaligtasan, yung pag-ibig, di ba? Yung biyaya, di ba? Na hindi tayo makasunod sa kautusan dahil sa biyaya ng Diyos. Nakasunod po tayo. Lahat binigay ng Diyos. So ano naman ang role natin bilang mga Kristiyano kung paano tayo mamuhay? Dapat mamuhay tayo na may kabanalan, na may karunungan, na may pag-ibig sa ating kapwa. Okay. So, pasok na po tayo sa number 3. So, strategy for effective living. Number 3, it takes prayer to receive wisdom. So, kailangan talaga ng panalangin bago natin matanggap ang karunungan. Hindi basta binibigay ng Diyos ang karunungan, kung hindi sa pamagitan ng ating mga panalangin na tayo ay dapat humingi ng karunungan sa Diyos. Anong sabi ng aklat ng Proverbs chapter 4 verse 7? Okay, basahin po natin. The beginning of wisdom is this: get wisdom. Though it cost all you have, get understanding. Diba? So napakalinaw po yun. Kaya through prayers, dito tayo humingi ng karunungan. So sa A, pasok po tayo para maunawaan po natin. So David taught Solomon as a young boy that seeking God's wisdom was the most important choice he could make. We need to pray and ask God for wisdom. So yun ang pinakamahalagang pinili ni Solomon sa tanang buhay niya. Ganon din po tayo mga Kristiyano. Kung bibigay sa iyo ang kayamanan, ikaramihan kasi ng tao, pag kayamanan, ang haba agad ng pila. Pag ayuda, ang haba ng pila. Diba? Pero pag sinabing karunungan, ano yung karunungan? Pipila ba ako ito o hindi? Diba? Pag material, ang bilis pumila ng tao para sa kanyang sarili. Pero pag Biblia, karunungan, wala, hindi nila maunawaan yun. Kaya nga sinasabi na we need to pray and ask God for
wisdom. So kailangan nating manalangin at humingi sa Diyos ng karunungan. Kaya sinasabi ko, hindi basta-basta binibigay ng Diyos ang karunungan kung hindi mo ito hinihingi o hinahanap. Diba? Kaya lagi nating hanapin ang kalooban ng Diyos para i-guide po tayo sa maraming bagay. So kailangan nating manalangin araw at gabi. Diba? Hindi lang minsan lang sa isang linggo, minsan lang sa isang buwan tayo nanalangin. Yung iba saka lang nanalangin pag may kalamidad, pag may baha, pag malakas ang ulan. Diba? Maraming nanalangin nung panahon yung Habakat, nung nakalipas na araw, ay lahat halos nanalangin. Kasi matindi pa sa undoy, kasi nagtuloy-tuloy yung ulan. Umabot pa ng gabi, buti ka mo, nung pagdating ng gabi, ay huminto. Kung yun ay nagtuloy-tuloy hanggang magdamag, is mas matindi pa dun sa undoy. Kaya napakahalaga ang manalangin, di ba? Kasi through prayer, ito po yung komunikasyon natin sa Diyos. Two-way communication yon. Pag nanalangin tayo, nakikinig ang Diyos. Nag-response ang Diyos. Pero ang panalangin mo dapat naka-align kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi yung sarili mo lang na gusto. Yung self-centered lang, ayaw ng Diyos noon. Kundi kung anong mabuti, hindi lang para sa iyo, kundi para sa pangkalahatan. Pasok po tayo sabi. Kaya nga sa James 1:5 states that if any of your lacks wisdom, let him ask, for God gives liberally. Ibig sabihin, kung kulang tayo sa karunungan, humingi tayo sa Diyos dahil hindi siya madamot, diba? Mapagbigay ang ating Diyos. Kaya God's wisdom gives us the ability to make wise decision in difficult circumstances. So, ibig sabihin, pag nasa atin yung karunungan ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng yung kakayahan to make wise decision. Ano ba yung wise decision? Matalinong pagpasya. Diba? Marunong na desisyon. Kaya hindi na yung basta nagdesisyon tayo. Kung marami tayong mga desisyon sa noong panahon na wala pa tayo sa Panginoon, maraming mali na desisyon. Pero nung nasa Panginoon na tayo, talagang marami na tayo mga wise decision. Kaya ang pagdesisyon, hindi lang yung sa feeling, di ba? Hindi lang yung sa damdamin mo. Mamaya baka pag ang boss mo, ikaw yung staff, pag galit ang boss mo, sasabihin sa'yo, wala kayong bonus sa December. Diba? So, hindi dapat tayo mananahan yung mga desisyon natin kung ano yung mga nasa damdamin natin, yung feelings po natin. Dapat yung mga desisyon natin ay naka-align sa karunungan ng Diyos na ibinigay sa atin. Amen? Kasi once na nagdesisyon po tayo sa isang bagay na mahalaga, pangmatagalan po yun. Pero kung nagde-decide tayo through our feelings, panandaliya lang yun. Ngayon, masungit ka. After an hour, masaya ka. O, diba? Yun yung damdamin ng tao, pabago-bago. Pero once na ginagamit mo ang iyong feelings para magdesisyon, ay hindi maganda yon. Yung sinasabi ng iba, pag masaya ka o malungkot ka, huwag kang magdesisyon. Diba? Kaya ang wise decision ay nakabatay kung ano yung karunungan na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Diba? Kasi marami tayong mga desisyon sa buhay na palpak. Diba? Pag nag-decide tayo, hindi na tayong pwedeng balikan, mag-u-turn para mabago ang desisyon. Andiyan na yun eh. Diba? Nag-asawa tayo, pero maling babae yung napangasawa natin. Dahil after 1 year, hiniwalayan na, sumama na sa iba. Kasi ang habol lang pala sa'yo ay kayamanan. Diba? Maraming ganun. Pag wala nang mahuhut-hut sa'yo, iiwanan ka. Tulad yung ka-office mate ko dati.
Kumikita pa siya. Talagang tisoy siya, maganda ang katawan kasi nag-gym siya. Sa ka-gym niya, sa kabubuhat niya ng mabigat na barbell, bumigay yung spinal cord niya. So nung bumigay, siyempre ito yung pinaka-poste ng katawan natin. Hindi na siya makabangon. Bedridden na siya. So nung nalaman ng asawa, siyempre gastos. Na-drain na yung hospitalization benefits niya sa tagal na niyang na-confine. Inuwi na sa bahay, hindi na nakabangon kasi nag-crack na nga eh. Nilagyan ng bakal pero hindi pa rin kaya. Nung nalaman ng asawa na gano'n, inalagaan niya ng mga ilang buwan, nagsawa na sa kaalaga, iniwan. Buti ka mo, may isang babae na may pagtingin din doon sa tao. So gano'n naman ang Panginoon eh. Hindi tayo pinababayaan niya eh. May umalis, may darating. So may dumating, nagtiis, inalagaan siya ng mahabang panahon hanggang siya ay namatay. So ngayon, ang problema, namatay. O, ibig sabihin, may benepisyo na makukuha yung katrabaho ko. Nung nalaman ng tunay na asawa, nung umiwan sa kanya, pumunta sa office. Mismo din yung pangalawang asawa. Siyempre, yun ang nag-aalaga eh. Siyempre, kailangan maging marunong yung legal department namin pagdating sa ganung bagay. Kasi naghahabol yung tunay na asawa at paano naman itong pangalang asawa na siya talaga nag-aalaga. Kasi kung titingnan mo, ang tunay na asawa ay dapat lagi kang sa tabi. Diba? Sa hirap at ginhawa, andoon ka dapat. Hindi lang sa panahon na maginhawa ang buhay. Pero ang ginawa ng tunay na asawa, nung mahirap na ang buhay, tinalikuran niya ang kanyang asawa. Hindi na niya inalagaan kasi wala na, na-drain na. Wala ng pera. Umalis na siya, iniwan niya. Buti itong pangalawa, nagtiyaga sa kanya hanggang namatay. Ang ginawa ng legal department namin. So doon masusubok ang karunungan. Sige, ganito na lang. Kasi nagkaroon ng house and lot yung katrabaho ko. Ikaw, asawa, ikaw itong pangalawa. Paghatian na lang natin kung anong benepisyo ang makukuha nitong asawa ninyo. Paano itong house and lot? Okay ba na ibibigay dito sa nag-alaga? Kasi siya naman talaga nag-alaga. Yung responsibilidad mo bilang asawa, hindi mo ginampanan eh. Kung tutuusin, ang hinahabol mo lang, yung dokumento, yung marriage contract, yun lang panlaban mo sa batas. Pero kung tutuusin, kung tunay ka na asawa dito sa asawa mong lalaki, dapat inaalagaan mo hanggang mamatay siya. Pero tinalikuran mo yung responsibilidad. Kaya itong pangalawa, dahil nagsakripisyo, ibinigay din ang kanyang buhay para dito nagkaanak pa sila doon sa katrabaho ko. So nagkaroon ng ariglohan, pumayag yung tunay na asawa, sige, bigay na lang yung house and lot, tapos yung makukuha ng ibang benepisyo, paghatian na lang namin at saka doon sa mga anak namin. Kasi yung pangalawang asawa ay may anak din. Meron pa rin silang habol kahit kalahati lang. So yun, pumirma sila lahat. Di tapos. Kasi kung ang legal namin, kung pinapaboran na yung marriage contract, ay doon lang mapupunta doon sa babae na umiwan. Unfair naman doon sa nag-alaga. Diba? At nagkaroon din ng anak. Ibig sabihin, mayroon ding habol yung mga anak doon sa pangalawang asawa. So nagkasundo sila kasi doon sa tunay na asawa, wala naman siyang mai-justify kasi kusa niyang iniwan. Yung responsibilidad niya bilang asawa, hindi niya ginampanan. Diba? Kaya pag kinasal tayo, nanumpa pa tayo sa harapan ng Diyos. Diba? Sa hirap at ginhawa, di ba? In health and in sick, di ba? In sickness and in health. Di ba? Hindi lang sa maginhawa ay andoon tayo kasama kahit sa hirap ng buhay. Di ba? Laging kasama. Kasi ministry ng Lord yun. Amen? Kaya ka nga nag-asawa para may katuwang ka. Meron kang karamay sa hirap at ginhawa. Amen po ba? Yun. So ganun si Solomon. Pinili niya yung karunungan mula sa Diyos. Kasi pag nasa iyo na ang karunungan, makukuha mo ang lahat ng yaman, ang katanyagan. Dahil sa iyong
karunungan. Okay, pasok po tayo sa C. Wisdom leads to right living and increases our ability to discern right from wrong. Ibig sabihin, nangunguna ang karunungan. Sige, doon muna tayo. Sa isa lang. Sa C muna. Nangunguna ang karunungan to right living. Ibig sabihin, matuwid na pamumuhay. At ito yan, nag-i-increase pa sa ating kakayahan to discern right from wrong. Ibig sabihin, pag meron kang karunungan, nadidiscern natin kung ano, nadidiscern po natin kung ano ang tama at mali. Diba? Kaya, nag-i-increase pa sa ating kaalaman yung karunungan na ibinigay ng Diyos. Okay. Yung next na ano niya, na sentence. So Solomon chose wisdom above all else. Pinili niya ang karunungan sa anumang lahat ng bagay. And we should make God's wisdom our first choice. Di ba? So first choice po natin yung God's wisdom, kung ano pa mang bagay na kailangan nating hingin sa Diyos. We do not have to wait for God to appear to us to obtain wisdom. We just need to ask in prayer. Kaya pag sa panalangin, para maibigay sa atin ang tamang wisdom na hiningin natin sa Diyos, hindi tayo dapat nananahan lang sa ating sarili, na humihingi lang tayo ng wisdom para sa ating sariling kapakanan. Hindi yun ang nais ng Diyos. Kundi yung wisdom na yon ay hindi palang para sa iyo, kundi para sa pangkalahatan, maging sa ating kapwa. So kaya huwag na tayong maghintay for God to offer to us to obtain wisdom. We just need to ask in prayer. So mahalaga pala ang wisdom na hinihingi natin through our prayers. So huwag nating katatapmaran ang manalangin. Kaya nga every Wednesday, pagdating ng prayer meeting, iilan lang ang umaattend para sa prayer meeting. Mahalaga po yung prayer meeting. Dito tayo nakipag-communicate. Ito yung appointment natin sa Diyos. Hindi lang sa corporate worship service tuwing Sunday natin tinatangkilik yung gawain, kundi sa prayer meeting. Ito yung midweek service po natin. Pero madalas pagkagabi na, kinatatamaran ng lahat kasi pagod na sa maghapon na gawain. Paano tayo magkaroon ng tunay na wisdom? Nasa pamagitan ng panalangin, tinatamad po tayo. Kasi ang panalangin, ito na po yung buhay ng isang Kristiyano. Hindi na ito dapat mawawala. Ito na yung lifestyle ng buhay natin, ang manalangin. Na napakalinaw na through our prayers, doon tayo humihingi ng tunay na karunungan mula sa Diyos. Okay? So, conclusion na po tayo. Ito pa. Sorry. So, wisdom means practical discernment. Ibig sabihin, nadidiscern natin kasi ipinamuhay po natin. It begins with respect for God. So, unahin natin yung paggalang natin sa Diyos. Because God is willing to give us wisdom, but we cannot receive if our goals are self-centered instead of God-centered. Yan ang sinasabi ko. Na pag humihingi tayo ng wisdom, hindi yung para lang sa ating sarili. Nakasentro sa ating sarili ang wisdom instead of God-centered. Amen? Okay, sa conclusion. Okay. So to learn God's will, we need to read His Word and ask Him to show us how to obey it. Then we must do what He tells us. Di ba? So para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, kailangan po nating magbasa ng Kanyang salita and ask Him to show us how to obey it. So ibig sabihin, pag binabasa natin ang scriptures, dapat naroon yung paggalang at pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya then we must do what He tells us. Okay? So yun na ba yung pinakahuli, yung conclusion na yun? Wala na?
So nabago yung sa ano. Okay, so tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa aming napag-aralan sa umagang ito about the strategy for effective living, Panginoon. So napakahalaga ang aming mga pamumuhay, O Diyos, na dapat magkaroon kami ng isang mahusay na pamaraan para sa mabisang pamumuhay bilang mga Kristiyano, na dapat makita sa amin ang aming pamumuhay na maging kalugod-lugod sa iyong harapan, O Diyos. Kaya tinataas po namin ang iglesyang ito, ang Good News for the World Assemblies, Panginoon, na ikaw ang may ari, Panginoon, ng iglesyang ito, na ikaw patuloy na manguna, Diyos, sa lahat ng aming ginagawa, lalo sa mga ministeryo na ipinagkatiwala mo sa aming lahat, Panginoon. Patuloy na gabayan, samahan mo ang iglesyang ito sa marami pang panahon, Panginoon, na marami pang mga kaluluwa na kami na madadala sa iyong harapan, O Diyos, upang purihin, sambahin at pasalamatan ka sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming mga naranasang hirap, mga pagsubok sa buhay, ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako, na hindi mo kami iniwan ni pambayaan, mga Panginoon. Kaya patuloy po kaming kumakapit sa iyong kabanalan, Panginoon, dahil sa pamagitan ng pananampalataya na ibinigay mo sa amin, dapat ang pananampalataya ito ay maipamuhay po namin sa aming buhay bilang mga Kristiyano na pinili mo, na tinawag mo, O Diyos. Kaya kung kami ay hiwalay sa iyo, ay wala po kaming magagawa. Dahil ikaw ang Diyos na tunay na nagbibigay sa amin ng lakas, tunay na pag-asa, tunay na nagbibigay ng pagbabago sa aming mga buhay. Salamat sa karunungan na mula sa inyo, Panginoon, na ito ay magamit namin sa maraming bahagi ng aming mga buhay upang kami ay mga overcomers na mga Kristiyano, mahigit pa naman nagumpay sa lahat ng bagay. Makaranas man kami ng mga hirap, sakit sa buhay na ito, dahil ang mundong ito ay hindi dapat namin tinotolerate sa anumang layaw ng mundong ito, bagkus sinasaway po namin ang kadiliman ng mundong ito, Panginoon, na nang uudyok na nakapaligid sa amin ang makasalanang mundo, ang madilim na mundo, ang punong-puno ng tukso ng mundong ito, O Diyos. Kaya through the power of your word, Panginoon, at sa karunungan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, alam po namin na walang bagay na hindi namin mapagtagumpayan dahil ikaw ang Diyos na lagi po namin kasama sa aming buhay Kristiyano. Kaya maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. We give you all the glory, praise, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Salita lang ako sa bilo. Praise God. Bali, ako po si Brother Steve. Bali, etong awitin ko isa sa mga life song ko. Kumbaga, relationship sa Panginoon. Na sana rin is pakinggan nyo yung message at sana rin maging life song nyo rin. Sa bawat araw na lumilipas sa buhay kong ito, higit kitang kinakailangan at ang pag-ibig na dulot mo. Ano ang kahulugan ng buhay sa mundo kung di ka makapiling sa buhay kong ito? Nais kong ibigay ang lahat ng buhay ko, ngunit kay raming humahadlang
sa pag-ibig ko sa'yo. Ganun pa man, ikaw lamang ang ibigin ko. At kung nagkukulang ako, alam mo na hindi ito ang nais ko. Ika'y naiba sa aking puso. Ang nais mo'y higit kang mahalin, patutunayan ko. Ano ang kahulugan ng buhay sa mundo kung di ka makapiling sa buhay ko ito? Nais kong ibigay ang lahat ng buhay ko, ngunit kay raming umadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Ganon pa man, ikaw lamang ang ibigin ko. At kung nagkukulang ako, alam mo na hindi ito ang nais ko. Yan, kung di ka magkapiling sa buhay ko ito, nais kong ibigay ang lahat ng buhay ko. Hadlangan man ako ng buong mundo, ganun pa man, ikaw lamang ang ibigin ko. At kung nagkukulang ako, alam mo na hindi ito ang nais ko. Hindi ito. Alam mo na hindi ito ang nais ko. Hindi ito. Sa Diyos lamang po ang papuri. Praise God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa magandang umaga na ito. Salamat, Panginoon, maging sa bagyo na aming kinaharap, si Bagyong Karina, na kung saan ay marami pong nasalanta, marami pong napahirapan, at mayroon pangang binawian ng buhay. Pero salamat, Panginoon, dahil andito kami bilang iyong mga anak, bilang magkakapatid, na sama-sama kaming nagpupuri, nagpapasalamat, dahil taglay namin ang kalakasan, bunga ng iyong mayaman biyaya, awa, at pag-ibig sa amin. Kaya, Panginoon, salamat po. Dahil habang kami may hininga, ang sabi mo sa iyong salita, ang lahat ay magpuri sa iyo. Kaya, O Diyos, sa umaga pong ito, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa mensahe na dinala na iyong lingkod, Elder Archie. Dalangin po namin, Panginoon, na tumimo sa aming mga puso at isipan ang mga salita mo para kami maging effective kami sa pamumuhay na ito. At ito po maging lifestyle namin na kami, O Diyos, ay maging kagamit-gamit sa iyong kaparaanan, sa iyong kalooban, na ikaw ang aming maitaas, mapapurihan, at maluwalhati. Salamat, Panginoon, na pwede po naming ilapit sa iyo yung aming mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Lord, we just pray, ayon na rin sa iyong pangako, bibigyan mo sila ng kalakasan. Bibigyan mo sila at pagpapalain ng kapayapaan. Dahil ikaw ay Diyos na mabuti. Kasama po naming pinapanalangin sa umagang ito, maging ang mga may sakit at karamdaman. Lord, wala po kaming ibang Diyos na pwedeng asahan, na kayang gumawa at magkaloob ng kumpletong kagalingang, kalakasang, kalusugan,
Dahil sabi mo nga sa iyong salita, sa pamagitan ng mga latay na tinamo ng aming Panginoong Yesus, dala nito ay kumpletong kagalingan. And we speak healing right now, your children, as they have faith in you. We release, Lord, your healing power in Jesus' name. Thank you, Lord, for your healing power, for your provision. Thank you, Lord, for the joy, for the fruit of your Holy Spirit. Thank you, Lord, na tinuturuan mo kaming mabuhay ayon sa iyong kalooban. Kaya, Ama, tulungan niyo po kami na patuloy po kaming magmahal sa iyo, sa iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na i-focus namin ang aming mga buhay sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos sa pinagmumulan ng biyaya. Ikaw ang Diyos na makagagawa higit pa sa aming mga iniisip, inihiling. Kaya, Lord, sa umaga pong ito, thank you. Maging sa aming napakinggan na yung salita sa aming mensahero, Pastor, si Elder Archie. Lord, thank you in his life. And we pray na patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang buhay. Increase mo, Panginoon, ang kanyang paglilingkod at patuloy kang maparangalan. Naniniwala po kami't nananalig, Panginoon, na ikaw ang Diyos na malayang gagawa sa buhay ni Elder Archie kasama ng kanyang buong pamilya. Father, this morning, maging sa puso at isip na iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil meron po kaming gamot at sagot sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa pamagitan ng karunungan, sa pamagitan ng iyong biyaya, Lord, tinuturuan mo kaming mabuhay ayon sa iyong katwiran, sa iyong pamamaraan, matuwid na pamumuhay, upang ikaw nga, O Diyos, ay malaya naming maranasan sa anumang aspeto ng aming buhay. Kaya, Ama, nagtitiwala po kami na sa umagang ito, kami ay sama-sama mong pinagpala. Kasama ng mga nanood, nakinig ng live streaming. Lord, thank you in their lives. At alam po namin na hindi maikli ang iyong kamay upang sila man, O Diyos, ay iyong abutin para sa iyong kapurihan at sa iyong kalwalatian. Father, thank you for your faithfulness, for your goodness. Thank you, Lord, to each one of us na nagbigay at nag-alay ng mataas na papuri at pagsamba sa iyong pangalan. Salamat din, O Diyos, maging sa mga kaloob na ito. Lord, nakikita mo po ang puso ng iyong mga anak. Alam po namin na habang kami nagtatanim, habang kami nagbibigay, meron po kaming binhi na itinatanim na sa panahon at kalooban mo, ito'y babalik higit pa sa aming iniisip, higit pa sa aming mga itinanim, babalik ito ng siksik, liglig, umaapaw sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, O Diyos, sa masaganang biyaya. Salamat, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa, maging sa larangan ng pagbibigay, na kami, Panginoon, ay aani ayon sa iyong kalooban. Thank you, Jesus. Maging yung mga nagkakaloob through GCash, through bank account. Lord, hindi man namin sila nakikita, but we believe na ikaw pa rin ang Diyos na nakatunghay na ikaw ang magpala sa kanila. In Jesus' name. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Banal na Espiritu, sa umagang ito. Gayon din, Lord, yung mga nag-celebrate at nagsi-celebrate ng kanilang birthday. Thank you, Lord, for another year in their lives. Unay nga, Panginoon, na ikaw ay Diyos na mabuti at dalangin po namin, aming Ama, patuloy niyo pong pagpalain ang panibagong taon na kanilang haharapin, taglay ang biyaya at pagpapala mo. Maging, O Diyos, sa mga anak nila, ni Sister Carmen na mag-celebrate ng kanilang birthday, Father, we pray, regaluhan mo sila ng kaligtasan na ipinagkakaloob mo. Regaluhan mo sila, Panginoon, ng pananampalataya upang higit pa sa kanilang inaasahan, ikaw ang kanilang maranasan. Lord, sa bawat isa, in the name of Jesus na magse-celebrate ng birthday, bless them according to your purpose and will. Bless them for your glory and honor in Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Banal na Espiritu, sa aming mga buhay. Thank you, Lord, that we have a privilege and opportunity to draw near into your presence, to offer a living sacrifice to our living God who sacrificed His life for us to be saved, for us to rejoice in everything na aming mga nararanasan. And this morning, Lord, thank you
Holy Spirit, continue to dwell in our lives. Ikaw ang masunod, ikaw ang maganap sa aming mga buhay. In the name of Jesus. Mga kapatid, sama-sama po nating itaas ang ating mga kamay sapagkat ang Diyos ay mabuti. Nais Kanyang abutin, nais Kanyang pagpalain. Ang Diyos ay hindi madamot. Ang Diyos ay nagpapala. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ay buhay na kayang umabot sa bawat isa at this very moment. Ang Diyos po natin ay malayang gagawa at kikilos sa buhay ng Kanyang mga anak. Thank you, Father God. Mga kapatid, habang nakataas ang ating mga kamay, sama-sama po natin tanggapin ang pag-ibig at pagpapala ng ating Ama na nasa langit. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Salamat po aming Ama. Salamat po aming Diyos na makapangyarihan. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. And everybody say, Amen and amen, and to God be the glory.